Live. Mas kayo lang sila eh. Ay, net po ba? Net. Tama-tama yung sobrang medium na. Alam na alam eh. Sabi ko 1,000, wala na akong pera, hindi ako nabigyan malita eh. Taga Congress, wala malita. Posible. Posible hindi ka makabuti. Ito taga Congress na walang malita. Hindi naman siya makadukot. Nakapagpunta na ako doon, puta sa buhay ko na eh. Naka-prepare na si Commander Lawin. Pagsaga ko doon, wala ko na eh. Ha? Dahil hindi siya pumayag, na ang mga sundalo natin, Tulog yan, tulog. Patayo na lang meron pa. hindi siya pumayag na mga sundalo natin ay sumama sa sundalong Amerikano para girahin ang Vietnam. Doon ang unang pagkakamali ni BBM, ni Marcos Sr. No? Kaya si Marcos Sr. ay hindi totally puta ng kano. Ito pala, nagpunas ba? So yung nagkaroon na revolusyon, no? Si Aquino ay galing sa Amerika. Ang paniwala ng mga nakakalam na tao ay sumunod ang So, si Marcos ay tinanggal natin sa pwesto dahil gawa din ng mga Amerikano na ilagay si Aquino dahil si Aquino ay magsisilbi din sa interest ng mga Pilipino. So, ang Pilipinas, wala na tayong independensya. Wala tayong kasarilan. Lahat tayo ikontrolado ng mga Amerikano. 72 so nung Ako, 73. Oo, 73. Kayo po ilang taon na kayo? Ako, 55. 1955 kaya kaya. interesado sa mga Bata pa. 65. 64? 6471. Army? mahaba na oras ko ay Wala, hindi tayo Arnel ba ang father ko? Army. Kaya lang, nung pero yan ang paliwanag ko. Babalik ko kay Kapil Nato. Dahil kung gusto ninyo na malalimang seryoso ang paliwanag, ay salunin mo na yung ito, Kapil Nato kayo. Oh, ang tanong, ano ang meron tayo? Anniversary kasi ngayon ng SFGF. Anniversary rin yan ng FGF ngayon. Yung una, no? April 9 kasi yung nagsimula. Tapos araw ng kagitingan, doon kami sa bibigyan ng bayanan. Now, yung SFGF, breakaway sa FGF. So, umalas sila dahil sa difference of opinions, mga ganun ba. So, umalis din ako sa FGF para hindi nakakaya. Yung ano ba? Secretary, walang bulpin, no? Parang ano ba? Yung responsibility wise, tinanggap ko na hindi ako effective. So, umalis na ako. Kaso itong SFGF, tinawag ako, mag-chairman na lahat. Umayag ako. At that time, nung umalis ako sa SFGF, may problem ako sa heart. Dapat operahan ako. Mga langya kayo, dapat nagpapahinga ako. Sabi kayo, tulungan kayo, tumulong. Hindi na ako na-operahan. Anytime ako pwedeng mamatay. Anytime pwedeng mamatay. Parado yung tatlo. Kaso yung angiogram, nagagastos din para sa rally. Yung
kinikita sa vlogging, nagagastos ko. Ngayon, nagagastos ko sa kambing. Sa malakas kumain yung kambing. So, yun yung gusto namin i-celebrate yung anniversary. At the same time, ngayon, dahil sa anniversary ng SFGF, gusto kong magkakilala yung SFGF. Gusto kong pati-pati pa, magka-exchange ng information. Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang sitwasyon? Gusto ko isa lang page natin. Isa lang ang ating tinatahak na landas. SFGF. Importante lahat. Hindi ko isasabak ang buhay ng mga kasama ko. Kaya yung iba sinasabi, pumanat na kayo. Eh kaya naman namin panatan. Hindi kami antras. Ang problema, gusto ba namin na yung sitwasyon? Ayaw namin eh. Hanggang hindi namin nakikita yung mga Pilipino na may pakialam, we deserve this kind of country. Pero pagka nakita namin na kinakailangan ng Pilipinas na may tatayo talaga, tatayo talaga kami. Yun lang yun. Pagka ngayon, yung mga iba-ibang grupo, kanya-kanya, bakit ka magpapakamatay para sa kanya-kanya? Ang dapat, ang isa lang nadidinig ko, Pilipinas. Pilipino. Pinabukasan ng ating mga anak. Kasi pagka hindi natidinig yun, tragis. Bahala kayo sa buhay nyo. Mag-taste kayo na mahal ang bilihin, mahal ang langis, mahal lahat. Mag-taste kayo, may brown out. Ngayon, kung hindi natin gusto yon, magsalita tayo. Huwag tayo matatakot. Ngayon ang sa amin, na nakita ko, panay mga senior. Panay senior. Kami, matapang kami na tumatayo. Sumisigaw. Pero yung iba, may pakialam ba? Wala. Kaya nga, nakakainis. Ang pinag-uusapan ngayon, impeachment, politika, eleksyon. Dapat pa pag-usapan yun, 2028 pa eh. Anong dapat pag-usapan ngayon? Paano natin masosurvive yung global crisis na yan, yung langis na yan? Paano bababa yung bilihin? Paano natin masisigurado yung mga Pilipino ay hindi iiyak sa sarili niyang lupa? Yun yung dapat. Yan ang dapat tinatalakay ngayon. Hindi yung... Hindi yung mga impeachment. Binayaran na ba yung PhilHealth? Di pa, di ba? Tangin na mga yan. Tangin na ngayon, may order na Supreme Court tapos hindi nila gawin. Maggago eh. Tapos sasabihin nila, inciting to sedition. Putangin na nila. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Magkago sila. Kaya sana nga umikot ang gulong. Sana nga magkamali sila. Sana mag-declare sila ng Marcelo. Para makita nila kung paano magalit ang taong bayan. Tama. Yun sa akin. Ngayon, mag-anniversary muna tayo. Kakain ako ice cream, kakain ako halo-halo. Para malamig ang ulo. Malamig ang ulo. Ngayon, ang usapan pa ngayon, in na in, si Marcos patay na. Nasabi nila. Ngayon, takot naman yung mga taong magsalita. Natatakot eh. So, kinakailangan na, ano ba talaga? Ang kailangan dyan, yung nasa konstitusyon, basahin yung konstitusyon ninyo. Nakalagay dyan na pagka yung presidente ay may problema sa kalusugan, kinakailangan yung kanyang Secretary of Foreign Affairs, ang kanyang defense secretary, yung kanyang defense officials, which is probably ito, hindi dinefine sa konstitusyon. Baka pwedeng si Secretary National Security Advisor, yung Chief of Staff nakadefine sa Constitution. At hindi dapat sila pigilan para alamin kung ano ang estado ng kalusugan ng Presidente. Hanggang ngayon wala tayong alam eh. Kaya nandyan yung haka-haka, patay na siya. Kaya nga ako walang pakialam dyan sa gago na yan eh. Ako pakialam ko yung kambing ko namatay. 2:51 AM, patay yung kambing. Hindi lang isang tao nagsabi, 2 tao nagsabi. Patay. Yung pangatlo, yung security. People Security for Votes, ang nagsabi. PSG, sabi. People Security for Votes, sir. Patay na talaga, sir. Patay na. Yung kambing. Kaya nga eh. Anong gusto? Sabi ko, huwag niyong kakainin. Huwag niyong kainin. Huwag niyong gawin kaldereta. Kailangan hair follicle yan. Kukunin ko yung buhok ng kambing. Gusto kong malaman kung yan ba'y durog, yan ba'y bangang. Ang kambing yan. Ay, doon sa inyo siya. Bakit sumisingit ng cocaine yun? Hindi kaya? Ewan ko eh. Tato panana ko si Anticler ng mga fake news, fake ano. Taro silang fake. Ilan yung mainstream media nagbibigay ng mga fake footages, mga throwback. From 2024, 2025. Tapos ngayon, panoorin niyo sa Bataan, ABS-CBN.
Nandun si Bongbong. May domain, sir. Ha? May domain, sir, sa May mata. sungay. Multo yun. Nanto, multo. Be-verify natin yan kasi kung mga taga-bataan talaga, malalaman. May magsasalita, hindi may tatago eh. Kunyari, kung naglilinis kayo ng bahay, hindi nyo may tatago na yung meron kayong winawalis na dumi, may rag, ilalagay mo sa ilalim ng rag, tatamad-tamad yan, tatago mo. Hindi, malalaman din eh, balang araw. Kaya kahit anong sikreto, hindi pwedeng itago. Mabubunyag at mabubunyag. Isa. Pangalawa, pag sinabi ng Diyos, mamatay ka ngayon, wala kang magagawa. Kahit mag-ingat ka. Kahit sundalo, mag-ingat. Papatrolyang ganyan. Ingat, ingat, ingat ha. Oh, naka-enkwentro, buhay! Buhay, may medalya. O tumawid kalsada, patay! Tanga! Nakatakdang mamatay eh. Oh, may mga training pa, daming medalya, daming kurantong. Wala. Pinukpok ng asawa, nagselo siya asawa, patay! Nahulog ka sa anyog, sir, eh, nabuhay. Nahulog sa tao namin. Oh, Buhay. Buko. Oh, buko. Baka matama kayo. Maya nung naghumiga ako, tao. Puta yung tao na naglag. Buhay. Mahal na araw pa yun. Oh, buhay. Hindi pa niya, sir. Kasi Ranger Sunny, no? Kasama ko yan sa Buhay. Mindanao. Kasi nandun, ayun, nagsiselfone. Kasama ko sa mga Mindanao yan, mga yan. Ito, pakita kayo sa camera. Dito kayo. Mga paruin ako dyan, ha? Para makita. Sila naman ako. Ayan, mga kasama ko sa Mindanao, ha? Mga veterano ng Mindanao yan. Kita niyo yung banding namin. 1980, mga, 83? 84, ba? Oo. Pati sa chicks, kasama ko ngayon. Yung gumulong pa kayo. Yung gumulong pa kayo, sir. Sila po na nauuna. Talagang, talaga. Patayo. Dating PSG ito nga to, sniper. Akala ko mamatay na kami sa Land Rover, hindi na nakalain na nabuhay kami sa Land Rover, urat-urat yung ano. Ayaw nga mga niwala eh. Captain Progaran. Kaya hindi pa panahon na mamatay kami. Nag-poster si General Pocky. Lahat daw nang nagpupunta ng fake news, aarestuhin daw. Kasama siya, Ragwan. So, ano ngayon, Arestuhin nila ako! Kaya nga eh. Saan sa konstitusyon sinasabi na pagka nagsabi ka namatay yung kambing mo eh, pwede kang arestuhin. Ano yan? Tago yung mga yan. Sabi ko nga, wala akong pakialam kay Marcos eh. Mamatay siya kung gusto niyang mamatay. Ang sa akin, pagka ikaw tinawag ka ng langit, tandaan ninyo to ha. Total na Christian country tayo. Sorry sa mga Muslim brothers, pero naniniwala rin sila kay Allah eh. Ang may control ng buhay natin, Panginoon. Tama. The Almighty Creator. Na wala kayong magagawa pagka kinuha kayo. No? Kaya kami mga sundalo, kami mga kasama, pagka lalabas kami lagi, papaalam kami sa mga misis o kaya sa kerida. Kerida nila. Sabihin, Hindi fake news baka niya. hindi na kami bumalik. Hindi fake news niya. Hindi fake news yan. Tapos sabihin, pagka namatay ako, buddy, pwede lang take charge ka na doon sa, chicks ko. O sige, buddy, alagaan ko, di ba? Papasa na ba? Pero pag nakakabalik eh. Tapos magagalit. Ba't mo ginalaw? Bakit mo dinate yung chicks ko? Umarsyal lang ako. Ganun lang kami magbiruan. Mga veterano, mga sanay na sanay sa labanan niya mga yan. Sinanting nakasama ko pa sa Cebu. Cebu. Makapin niya kami lagi, bang. Kala nila may baril kami, wala kami. Bilawan ng kalaban. Kaya marami pa kami kasama. SFGF. Live. Kalaw. Hindi ano to, laban ha. Kami ayaw namin ng makaroon ng matugo.
Kaya nga nagdasal lang ako eh, ng Holy Week. Sabi ko nga, totoo yan, nagdasal ako. Nagdadasal din naman kayo eh. Sabi ko sa Holy Week, Holy Wednesday. Sabi ko, Lord, April 9 na yan, baka mamaya biglang magdeklara kami ng revolution. Ayoko eh, kasi ayoko magkaroon ng gulo eh. Pero wag lang nilang kakantingin tayo. Pagka yan, manguhuli sila, yung mga ganun, putangin na mga yan. Tandaan ninyo, yung power comes from the Filipino people. All government authority emanate from the Filipino people. If they can declare martial law, tama, they can declare martial law. Saan galing yung power na yan? Saan galing yung power? Sa taong bayan. Emanate from the Filipino people. Therefore, pagka mag-declare ng martial law, we can undeclare it kung ayaw natin. Ha? And then we can declare our own version of martial law, people's martial law. At huhulihin natin lahat yan, mga gago na yan, mga kumuloy na yan. Hulihin natin lahat, magtatag tayo ng death penalty, at siyang bitayin natin lahat, tatapos ang kakayan. Tignan mo kami sa kaliwa. Kaya, mga 14 araw lang, maximum, may desisyon na. Ngayon, kung mga guilty, automatic, tatay. Automatic yun. Ngayon, the only way that they can save themselves, hindi sila makatay, ay isoli nila lahat ng ninakaw nila. Yung mga yan, aasta pa sila nanganap-nakaw. Yung speaker, tako. Bakit si Sarah yun eh, kailangan may managot. Oo. Kaya nga, kailangan dyan na pagka ganun ginawa niya, sinoli nila, for life na lang sila. For life. Habang buhay sila nakakulong sa isang isla. Gusto nila, ibantag ang ano to. Ako ano? Ibantag siya. Sir, namatay siya. Sinain ng buhay eh. So, maraming problema ang Pilipinas, dinadaan na lang natin sa joke. Pero itong mga gagong Malacanang, dinadaan nila sa pananakot. Kaya ang request ko sa inyo, bakit natatakot? Okay, natatakot. Nasa katwiran tayo. Sino ba ninakawan? Ang bayan. Tayo. Sino nang babayad ng taxes? Pero tayo pag tinatapos yan. Oo. Kaya nga mali. Nandito tayo eh. Kaya pagka nag-declare ng martial law, lalabanan natin yung martial law na yan. Lalabanan natin. Ako mismo, lalabanan ko yan. Lalabanan natin. Hindi pwedeng ganon. Sinananagda ako, sila pa yung maangas. Ang tama lang dito, pagka may nangyari sa presidente, kunyari, patay yung presidente, sorry. Wala kang magagawa, kinuha ng langit. Yun ang dinasal ko eh. Imbis na magkaroon ng patayo ng kapwa Pilipino, mag-away-away kami. Ang mangyari na lang sana, kuhanin ka na lang. Mag-divide intervention. We, the sovereign Filipino people, kaya po natin, imploring the aid of Almighty God. And I was imploring the aid of Almighty God yung mahal na araw. Dinasal ko na sana huwag tayong umabot sa patayan. Sana maresolba ang problema ng Pilipinas. Lord, tulungan nyo kami. Kuhanin mo na lang si BBM. Yun, diretso. Diretso. Diretso ko. Kuhanin nyo na lang si BBM. Wala nakalagay sa konstitusyon na pagkasal mo mamatay ng isang tao. Wala nakalagay. Ang sa akin, ang mahalaga dyan, magkaroon ng divine intervention. Ngayon, pagka nakialam ang Panginoon, walang makakapigil. May napigil ba yung Napigil ba yung Sodom and Gomorrah? Hindi. Napigil ba yung yung 10 plagues of Egypt? Hindi, Moses? Yung pagkahiwalay ng Red Sea? Napigil ba? Hindi. Napigil ba yung yung baha kay Noah? Si David ba, nung nilabanan niya si laki-laki? 4'11 lang si David. Goliath eh, 8 feet. Oh, may espada, may armor. Oh, sino nanalo? David. Kaya nga kung kayo naniniwala sa Panginoon, walang puwersa ang pwedeng tumalo sa taong bayan. Kasi nananalig tayo sa Panginoon. Kaya yung mga sinasabi nila, merong armed forces. Wala. Galing ako sa armed forces eh. Walang gagawin ng armed forces sa taong bayan. Nakikinig yung armed forces na naghihintay lang sila sa taong bayan. At nakikita nyo yung taong bayan na respetuhin ng armed forces at ng PNP.
Yung nasa itaas lang naman ang nababayaran eh. Yung nasa ilalim, hindi eh. Kaya Baka magtanong huwag si silang Chairman, bakit magkakamali. may forum kayo mga bago doon? Yung ano na yan, yung gobyerno na yan. Ikaw na lang magkontra. Hinihintay natin magtayuan yung mga tao. Nasaan yung mga politiko? Senator, sino yung mga Yung audience, galing yung nakikita senator? yun. Sino? Mga senator, Duterte senator, sino? Hindi, siya. Sino dyan? Siya lang nakapokus sa kanya. Bongo? Oh, sino pa? Bato, sino pa? Robin. Robin. Para maano tayo, maano yung Yun nga eh. Yung nangyayari na ito, bakit hindi sumama yung mga senator sa taong bayan? Bakit yung taong bayan lang ang lalabas? Kasangkot. Yung mga bago, yung bagong pinagdaan. Sino yung mga congressman? Yung mga bagong isip kaya yun ang pinagtangkot. Ha? Wala sa congressman, puro malita yun eh. Hindi na nila nung nandiyan sa congressman. Kasi natin ay kasangkot sa public. Ang sakit na nangyayari. Pinakawan tayo, binutol tayo, lagi tayo inaabuso, bentalo. Anong gagawin? Tatawanan lang natin, hayaan lang natin. Wala mangyayari sa atin. Kaya, ang ano ko sa inyo, ang advice ko sa inyo sa mga susunod na araw, panoorin ninyo. Panoorin lang natin kung ano yung mga magiging development. Pinipilit nilang buhay si Marcos. O di kung patay, kung buhay, di sige, pakita nyo. Pakita nyo. Sila sir, right? Oh. Kaya nga suggestion ko eh. Pakita lang si BBM eh. Malacanang, Marcos, kung nakikinig kayo, Anticlair, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, AAP, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, tawagin nyo si Inday Sara, tawagin nyo yung si Soto, tawagin nyo yung HOR, tawagin nyo yung Chief Justice, tawagin nyo lahat, pati clergy, lahat, pati Muslim Brothers, tawagin ninyo. Bakit? Para pagka nandyan na sila, mag-press conference ka, mainstream media, vloggers, and then, ito ako, buhay ako. Buhay ako. Sara, hindi ka pwede muna mag-presidente at tumakbo ka na lang ng 2028. So ngayon, nandito na rin lang kayo, pag-usapan natin kung paano natin masolve yung problema ng Pilipinas. Wala muna yung politika, wala muna yung impeachment. Congress, wala muna yung impeachment. So, tayo na yung mga yan. Pero pagka hindi nila ginawa yan, at sige-sige silang labas sa mainstream media na panay file ano. Tapos mananako sila. Pagka nag-fake news ka, ikaw ang hulihin. Tarantado. Bakit ganun? Sila pwede mag-fake news ng tao, hindi pwede magtanong. Ano pa talagang kalagayan ni Marcos? Wala akong pake. Kung patay na yan o buhay pa. Sa alam ko yung kambing ko namatay. 2:51 AM, patay yung kambing. Pati yung security namin, sinabi, patay sir talaga. Patay talaga. Wala pala yung FB ko, puro namatay. May oras, wala namang pangalan. Sir, bakit yung kambing nyo nung namatay ng madaling araw, bakit basang pinagkargahan nyo ng kambing nyo? To give respect. Dadalhin siya dun sa kanyang pinanggalingan. Norte. Taga-norte pala yung kambing. Tsaka hintayin pa yung mga ibang kamag-anakan niyang kampe. Ayun. Ilalagay siya sa freezer. Ah! Bago siya gawin kaldereta. Paano ba ng standard ng ang qualification ng leader natin? Ang president ang mama ng standard? Hindi kasi understandably yung Constitution, the intention ng ginawa yung provision. Yun, kaya mababa. Throughout the years, ang nangyari yung sa politika natin, election, pilihan na lang ng peta. Sir, Palakasan ng sir, naka-live kasi kaya ano. That's why kinakailangan Yes, sir. pagka nag-reboot tayo, nagkaroon ng kunyari. Asahan Sir, ayusin natin na kung facing ka sa stage, sir. ang laki ng mali. Naiwan na tayo. Para maibigyan, kailangan matanggal natin ang kadena na influence na nagdaan sa Pilipinas. Yun ang magandang lahat ng problema natin. Yung kadena na ma-influence Or kahit hindi matanggal yun, ang kinakailangan, mas matimbang yung pagmamahal natin sa sarili nating bansa. Kasi kung kunyari, Amerikano, China, o Russia,
magbubulong kayo sa akin, kinakailangan yung leader natin, maganda yan, pero hindi pwede. Yung ganun ba? Unahin ko muna yung Pilipinas. Yung ganun ba? Bibili ko yung produkto ng Russia o Amerika o China, hindi pwede. Unahin ko naman yung produkto namin. Tulungan nyo kami, gumawa ng produkto na yan. Kunyari pa rin, tulungan nyo kami. Pag ayaw ng tatlo, punta ko dito sa Israel. Pare, okay sa South Korea, o kaya sa Taiwan. Gawa tayo ng barko, gawa tayo ng ano. Pero Pilipinong gagawa. O, may Pilipino magkatrabaho. Kung kikita ng mga worker, siya yung magbabayad kung anong bibilin, bigas, mga gamit, TV, bahay. May mabibili, may pupunta. Eh kung buwan-buwan at taon-taon gumagawa ang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, may trabaho ang Pilipino. Kikita ang gobyerno. And then, in the long run, yung 10% na ba, palit ng palit. 8%, 6%, 4%, 2% hanggang 0 VAT ang Pilipino. Bakit? Kasi ang laki ng kinikita ng gobyerno sa mga business o sa resources. Dapat ganon. Dapat walang mayroong na Pilipino. Bakit? Ayaman ng Pilipinas. Eh bakit? Eh kasi nga walang mga buwang ang mga politiko. Mga buwang. Walang ano. Kaya nga kinakailangan makorek lahat. Na kailangan magkaroon kayo ng pagkakaalam na yung mga politiko natin ilalagay ay talagang marunong o kaya hinanda natin. Ako okay lang gumastos tayo para sa mga future natin leader. Okay lang sa akin, gumastos. Gastos ka kunyari 1 billion para lang ipaganda natin yung mga ano natin, mga politiko, okay lang yon. Kasi yung kanya-kanyang gastos sila. And then, ito, ang gagastusin lang, 1 million. Ito, gagastos ng 50 million. Gagastos ng 100 million. Gastos ng 1 billion. Ang mananalo, yung malaking gastos. Babayaran yung kamilig eh. Pagkatapos doon, babawiin niya. Magnanakaw siya. Ganun na nangyayari sa atin. Kaya itong walang pobre na walang magagastos, hindi na mananalo. Kaya kinakailangan baguhin natin. Walang gagastos sa inyo. Taong bayan ang gagastos sa inyong lahat. Yes. Nakita kong gumastos yan, disqualified. Ayusin dapat natin. Bakit natin bakit mas maganda tayong gumastos sa mga politiko natin sa eleksyon? Para tayo ang magdidikta na kung sino yung gusto natin, sino mananalo. Because we deserve a good leader. We deserve better management, better governance. Ay kung nagkanya-kanya, hinayaan natin ganyan, na mananalo doon yung may pera. Yung magpopondo sa'yo, paano yung negosyante? Mananalo ka. Kawawa itong mga hindi makagastos. Mananalo man yung iba, dahil sa lahat yung gumastos, magbabawian kayo. Sindikato ng mainstream media yun eh. Kaya nga, ano dyan, ang laki ng problema eh. Ang laki ng problema. Pero, Sindikato ng mainstream media. ang ano doon eh, Kasi yung mainstream media, ang may-ari ay mga oligarko at saka Amerikano. ang business, Hindi nasusunod ang gustuhan ng tao eh. Ang Hindi. nasusunod ay kung ano yung binibigay ng ang problema natin, sa akin okay lang yung may oligarko, okay lang yung may mayaman, okay lang yon. Ang mahalaga, nandoon yung supervision ng gobyerno na walang tinatarantadong maliit. Yon ang mahalaga. Saka hindi nagbabayad ng buwis. Yun, dapat nagbabayad ng buwis. Ito mo si Duterte, nung si huling-huli niya si Nusutan. Ay lahat naman ng oligarko na yan ay maglalagay ng kanyang Ang presidente dapat, para hindi sila ang magbayad ng dapat buwis. yung mga oligarko, madirect sila, ang pupuntiryahin nila ay makakatulong sa bansa. Magbayad kayo ng taxes, yung gandahan ninyo yung ano ninyo sa mga empleyado nyo. Masaya yung empleyado nyo, masaya yung Pilipino. Eh kung lahat ng kumpanya masaya yung empleyado, okay na. Tapos nun, makaka-expand kayo. Hindi yung kikita kayo dito sa Pilipinas, yung offshore account ninyo. Mali. Mali yun. Lahat ng mga public utilities nakuha ng mga oligarko. Hindi, dapat yung, Utilities. kaya nga, dapat, Binenta lahat ng mga Dapat. politiko. dapat yung Tapos hindi public, sila nagbabayad ng buwis. dapat yung public utilities pag-aari ng Pilipino. Ating mga Kuryente, pag-aaral ng tubig, internet, pag-aari dapat natin. Lahat That's na why, lang binenta. kailangan kuhanin natin. Kailangan kuhanin natin. Pati may loan.
Maylong, yun ay daanan ng baha yun. Ah, No? Ay, ibibenta nila. ipapalit na lang. Lahat man din ng mga papagari ng gobyerno, binenta lahat ng masakit mga nga dyan, ng eh. administrasyon. Dumaan ang pandemic, hindi pinita Tapos ng ang gobyerno. utang natin ay pataas. Tapos lahat ng property natin ay ibinenta. Saan tayo So yung ano natin, di ba? para hindi tayo maano sa mga nakikinig, ang ano natin, malaking problema ng bansa. Ngayon, ang usapan ngayon, impeachment, iba isa, eleksyon. Nakalimutan na yung yung nakawan. Control. No, nakalimutan na, di ba? Nawala na sa usapan. Tapos ngayon, buhay pa si Marcos o hindi? So, yun yung ano ko. Kaya kinakailangan, Sir, ang unang pag-usapan natin ngayon ay maging handa tayo sa bombahan ng mga misil. wala tayong magagawa doon. What we can do is just set the policy, yung bagong gobyerno. Yung gobyerno ngayon kasi, mali yung policy. Ang Wala silang policy eh. ang kinakailangan dyan, yung bagong gobyerno man, na mapoform, dapat ang policy is price to all enemy to none. Yun lang. Ngayon yung basis na yan, questionable. Questionable yung... Dapat i-referendum yan eh. I-referendum ang Pilipinas kung papayag ba tayo na lagyan ng EDCA basis yung Hindi, dalawa yon. Dalawang pwedeng gawin. Tatlo. Isa, sa level pa lang ng presidente, executive. Walang basis. Hindi kaya sa level ng legislative, walang basis. Ha? Kung gusto mag-basis, may compensation. Ito, mataas ang Pangatlo, yung sinasabi mo, referendum, tao na nagsabi. Walang magawa presidente, walang magawa yung... Ang referendum kasi matagal. Kung kinakailangan yung desisyonan, dapat ang mag-desisyon, presidente. Tigil na yung basis na yun. Ano ba simple? Tanga eh. Tanga, bakit? Kailangan yung ginto niya eh. Ganyan ang ganyan Amerikano. Sa amin yung ginto. Kaya nga Amerikano nga ang may control eh. Kaya matibay si BBM kasi binibigay sunod lahat ng gusto ng Amerikano. Kaya nga, nakukuha sa dasal Sunod yan. lahat ng gusto ng Amerikano. Anong gagawin ng Amerikano? Ibubuhay nila sa BBM kung patay na. Ayun nga, kung patay na. Pakialam ng langit eh. Walang pwedeng sumuway sa gusto ng langit. Kinuha siya, patay siya. O, paano na? Ngayon gagawa sila fake news. Kaya ang simple lang, pakita nyo si BBM. Yun. Pakita nyo. Yun lang. Ganun lang naman O hindi, bakit hindi nyo pakita sa BBM? Pati kung ano-anong mga fake news kayo, bakit kayo nananakot? Kasi natatakot kayo kay Inday Sara. Yes. Ubusin kayo. Yun yun ngayon. Ngayon, pagka tayo mga Pilipino, tinarantado ng mga yan. Okay, tumayo tayo. Kap Dado, may question po. Naniniwala rin po kayo sa kasabihan sa Bible, di po ba? Sabi kasi sa Bible, ang lahat ng gobyerno ay na-institutionalize ng Diyos. Tama po ba? Ngayon, ang tayo po sa Pilipinas, demokrasya po tayo eh. Meaning, Vox Populi, Vox Dei. Kasi yun na rin ang kahit anong gobyerno yan, mag-submit daw tayo eh. Pero since na ang Pilipinas ay democracy at ang taong bayan ang siyang gobyerno ayon sa ating konstitusyon, sa palagay nyo kaya ay lumalabag ang taong manage sa nilagay sayaan, dumating si Ahas. Kainin mo yung prutas. Kainin mo. Kain si Eva. Sabi kay Adam, masarap. Kain din siya. Pasok ang sigat. Inano niya, kinorek niya. So, dumating si Noah, kunyari. Si Noah, sinabi, pagawa mo yung barko. Kasi alam na ng langit eh. Walang pag-asa to. Pero, gawin mo yung barko. Ipa-flood niya. Lilinisin niya lahat. Ang matitira lang sila Noah. Doon na naman nagsimula. Mula si Adam and Eve, and then Abraham, si Noah, di ba?
So, there comes a point in time when God allows us to manage our own affairs. Let us, because ganun siya kabait. Ganun siya kabait na hayaan tayo ay niya makialam. Hindi gaya ng mga magulang ng mga unang araw. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Alam, gusto mo nito? Gusto mo palo? Ganun, di ba? Ikaw iyak ka na lang. Hindi. Ang Panginoon binigyan tayo ng pagkakataon patakbuhin yung buhay natin. Kaya nga tayo may eleksyon, kaya tayo may gobyerno. Pero pagka dumating sa punto na nagkakaloko-loko na, pasok siya. Ayan, pumasok siya. Pananaw ko, patay na si Marcos. Pananaw ko lang yun. Utangin na ninyo na babanatan nyo opinion. Pananaw ko yun, patay na si Marcos. Kasi yung kayo mismo ang nagbibigay ng konfirmasyon. Bakit kayo maglalabas, mainstream media, panay fake news kayo. Panay mga boy pa si Enrile. Sabihin nyo, nandito si Marcos, nag-officiate, nandito siya, dated 2024 pa, nandito siya. Ewan ko ngayon, chichikin pa namin yung sa dambana ng Kagitingan, sa Bataan. Kung siya pa ngayon, file. May nagsasabi 2023 pa yun. 23 ba yun? Ngayon, kung buhay yan, bakit kayo magbibigay ng file? Live ang ibigay nyo. Ang sabi, ilang araw na siya absent sa public function. So hindi nyo may tatago yan. Kaya pananaw ko, ako lang, pananaw ko, patay na yan. At kung patay na yan, sana mali ako. Kung patay na yan, ang dapat, susunod? Mas-sworn in ang Inday Sara. As from Vice President, spare tire, wala kayong magagawa. Binoto yan ng tao, siya yung Vice President ngayon. Kung ang Vice President ngayon si Laila de Lima, wala tayong magagawa, dapat si Laila de Lima ang magsumpa. Kung ang Vice President si Vice Ganda, wala kayong magagawa. Kung ang Vice President si Risa Contiver, wala kayong magagawa. O si Trillanes, wala kayong magagawa. Si Sara? Wala rin kayong magagawa. O si Sara. Wala silang magagawa. Hindi pa tapos sa impeachment. May 10 o May 6 pa, magko-convene ang Congress. Nakialaman langit. Bago nyo ma-impeach ang gago kayo, tanggal kayo lahat. Sarado Congress, sarado Senate, gago. Tama. Kaya nga, huwag nyong pakialaman ang kagustuhan ng langit. Inordain na si Inday. She's the chosen one. Merong bang nagawa na si David? Siya yung chosen one, 12 anyos, nagpapastol ng mga tupa. Yung kapatid niya, 4 na sundalo. Sasabihin ng kapatid niya, Bossing, ako yung dapat yan, ako yung malakas eh. Bakit yung malit ang pinili mo? Hindi, wala silang magawa. Diyos ang nagsabi. Yan ang magiging kalaban ni Goliath. Yan ang magsasalba sa bansa natin. O di siya, tirador lang ang dala. Wala. Actually, nagbibigay lang siya ng pagkain. Sinabihan ng tatay niya, dala mo ng pagkain yung anak mo. Ay, yung mga kapatid mo, 4 na sundalo. O tapos pinagmumura ni Goliath yung Diyos. Uminit ang ulo niya. O de, tumayo siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, gobyerno, huwag niyo painitin ang ulo ko. Huwag niyo painitin ang ulo ng mga Pilipino. Kasi pagka uminit ang ulo ng mga Pilipino, biglang tatayo ang Pilipino. Biglang mabungkuna na kayo. Balik sa 1986. Kasi si David, naghatid lang ng pagkain, wala siyang pake. Nagpapastol, naghatid ng pagkain, utusan lang, tig, kung baka sa military. Nung nadinig niya, putang ina yan Diyos nyo, nasaan na? Nagalit siya. Ayun, ako lalaban. Sinusot sa kanya yung armor, hindi ka, maluwag eh. Kaya ako na lang ang lalaban. Nakapampasto lang. Tirador, pumunta siya sa batis 5 bato. Ginawa niya. Isa para kay Goliath, yung 4 para sa re-respect na kapatid ni Goliath. Hindi na kinakailangan. Pagdating kay Goliath, natakot na sila. Patay si Goliath. Napigil ba yan? May nakapigil ba? Wala. Kaya yung mangyayari ngayon sa mundo natin, may pipigil ba? Just sa end of days na yan, walang makakapigil yan. Dadating at dadating yan. Kahit sino ka pang presidente. Kaya ang advice ko sa susunod na presidente, align yung ating bansa, yung ating vision for the country with the vision of God towards the end times. And after nung end times na yon, 1,000 years of millennial reign, doon dapat tayo naka-align.
as a Christian country, as a Muslim country, whatever. Kung iba-iba, basta ang pinag-usapan dito, paano isasalba ang 120 million na Pilipino. Because we deserve good governance, we deserve a good country. Yun lang yun. Kaya papasok lagi ang Panginoon. Kay Muslim ka, kay Inchik ka, kay Buddhist ka, whatever, kay Kristiyano. Papasok siya. Bakit? Pantay-pantay ang tingin niya sa atin eh. We are all created by God. We're all His subjects. Kaya nga, dadating yung araw na aanihin niya tayo, para mga baka, no? Aanihin niya tayo, 8 billion, kalahati lang yung maaani niya. Kalahati. 4 billion pupunta sa impyerno. So, kung kayo gusto niyo pumunta, makasama niyo sila tamba doon sa impyerno, saan kayo? Ano ginagawa mo dito? Sa impyerno ba? Marcos, alam mo naman, solid ko sa'yo eh. Ayaw tanggapin ni Satan na si Tambi. Baka pag nakawan daw siya. So yun yung ang pinakamaganda dyan eh. Bantayan natin kung ano yung nangyayari. Pipilitin nila, sinasabi nila na buhay si Marcos. Sige, tignan natin, paniwalain nyo kami na buhay si Marcos. Pero sir, napanood ko kahapon kay DMR na nagsalita na talaga yung doktor. Oh. Na talagang deadly. Kung umabot ng 24 oras, Wala nga akong pakialam doon. Basta yung kambing ko patay. patay. Sa malog ko. Kumpirmado? Kumpirmado na sir. Eh. Tatlo na yung nag-confirm eh. Yung isang helper, 2:51 a.m. 2:51 AM. Oh, April 8. Yung isang worker, no? 2:52. Traffic kayo, magkaiba pa kayo ng oras. Isang minuto sir. Sir, Naglaban. nakareloko, yung isa naka-cellphone. Yun lang. 2:52 a.m. Same day. E di, nagdududa na ako. No? Binubutang yata ako ng mga tao. Nagsalita yung security. May isa nagsabi, na pinsan ng isang kaibigan, sabi, totoo naman na patay na si kambing. Wala. Kaya ngayon, sabi ko, huwag niyo gagalawin, autopsy lang. Tawag din galawin. Sir, yung kambing nyo, hindi kaya na-overdose sa cocaine? Silage. Over sa pagkain. Yan yung pakialam ko. Wala pakialam kay Marcos. Buhay niya yan. Ang dapat dyan, ang ginawa niya, nagsisi siya sa kasalanan niya. Binigyan siya. Ayun sinasabi mo, ordained. Marcos won the presidency. It was God speaking through the people. We voted for him. Yeah. You see the wonder of God. No? To God be the glory. At that same moment, alam na ng langit, tatarantaduhin tayo. That's why Inday Sara was the vice president. Okay. You see the wisdom? Na binigyan niya, binibigyan niya ng pagkataon si Marcos linisin ang pangalan na Marcos. Ganun ka-just ang Panginoon. Ginago tayo. Ngayon, pasok siya. He can intervene. And no one can stop the intervention. Kung kunin ko buhay mo, animal ka, nilagay kita dyan. Anong ginawa ng Panginoon dun sa isang hari? Diba? May kamay na lumitaw. Kaya may sinasabi, writing on the wall. Tama? Yung daliri. Ganyan-ganyan. Sinasabi, matatapos ka ngayon din. Ayun. Tama-tama. Linusog na siya. Tanggal siya. Anak ni Nebuchadnezzar yata yan. No? So, ito rin. Sinasabihan na siya, magbago ka. Magbago ka na. Ang dami nagsasabi sa kanya. Pati si Aimee. Sinabi niya, uwi na tayo, Bongit. Walang pake. Bongit, sir, kapatid ko ba yan? Sir, excuse, Bongit pala yung pangalan ng kambing nyo? Hindi. Ay, di ba? Kapatid ni Jaime. Hindi, ibang pangalan. Question sir, Oh. bakit until now, ayaw nilang i-disclose yung tunay na kalusugan ni BBM? Ano kaya ang dahilan sir? Natatakot na sila kasi pagka napatunayan na he is incapacitated, hindi na pwede maging presidente. By constitution, kinakailangan si Inday Sara na maging presidente. Ayaw nilang bumaba si BBM kasi tapos ang kanilang korupsyon. Alam nila, pag umupo si Inday, yari silang lahat. Pipitayin silang lahat. Yari talaga. Kasi ganun yung ang nakikita ng mga tao. Kahit walang reputasyon po niya si Inday. Nakita nyo, maganda, cute, etc. Mabait, selfie, ganun.
kung gano'n ang reputasyon niya, nakikita nila dahil sa guilty conscience sila, alam nila hahabulin sila. Sipin nyo naman, nagdakot trilyon. Anong gagawin mo? Papayagan mo pa umupo yung tao na pipitayin ka? Hindi. Kaya gagawin nyo lahat ng paraan para lokohin yung taong bayan na buhay pa si Marcos at si Inday Sara, impeach ninyo para hindi makaupo. Yun yun. Kaya natatakot sila na balikan sila ng taong bayan. True Inday Sara. Pag naupo si Inday Sara, ito ang magiging tunay na people power revolution. Yung 1986 sa revolution, yung ay panluloko yun. So kung makakaupo si Sara Duterte, yan ang magiging tunay na people power revolution. Ano naging kulang sa EDSA 1 at saka EDSA 2? Ano naging kulang? Bakit hindi nag-work? Bakit ganito pa rin tayo? Kasi wala doon yung reform. Wala doon yung reboot. Wala doon yung revoke. Wala doon yung linisin mo yung Comelec, linisin mo, etc. etc. Wala doon yung ayusin mo yung kultura natin. Tanungin ko sa inyo, ano problema? Ano yung problema ngayon? Talangka. Problema doon, walang nakulong. Kaya nga, anong nakulong problema? eh. Kaya nga, anong problema ngayon? Anong problema? Talangka mentality. May pagka maraming Pilipino sasagot, ang problema, korupsyon. Korupsyon. Pero corruption is just a symptom of a bigger problem. Hindi korupsyon ang problema. Kumbaga sa doktor, sinisipon yung tao na korupsyon yon. Yun yung simptomas. Sinisipon, may lagnat, yung pala mas malalim yung problema. Ang talagang problema natin, mga kababayan, ay yung kultura natin. Na minana natin mula Kastila, Amerikano, Hapon, at mga politikong Pilipino. All 505 years now in the making. Na lahat ng ninuno natin hanggang ngayon, baw na lang ganyan sa authority. Kaya kung ninanakawan na kayo, ganun lang kayo. Ayaw nyo mabayonete, ayaw nyo maborote, ayaw nyo malagay sa Bartolina. Kaya ngayon nananakot sila, kukulong, kakasuhan, baw ka na lang. Kaya nga yung sinasabi mo, ang totoong Pansinin nyo, pagbuhat noong 1986 hanggang 2016, meron bang nakulong sa public funds sa anomaly? Wala. Presidente, si Bongbong Marcos, si President Marcos noon, Imelda, wala namang nakulong eh. Kaya tuloy-tuloy ang nakawan kasi wala accountability. O si Erap na kulong na sentensyahan. O hindi naman siya nakulong dahil right away na pagdating ng sentensya ni Erap ay pardonado. Kaya Ano ang mga aasahan natin? Kaya nga malaki Hindi yun. dito na ang gobyerno natin kung wala talaga yung sinasabi ni Inday Sara na dapat ay may managot. Sapagkat noong 1986 hanggang 2016, walang nanagot. Walang nakukulong na nagnanakaw ng nagkukupit ng pera sa gobyerno. Wala. At Dato, another question po. Kaya wala tayo ng gobyerno natin. Looking into the future po, no? Ng ating samang SFGF, ano po ang makocontribute o nakikita nyo magiging papel nito sa pagre-reforma o pagsaribot ng ating yun bansa? ang pag-uusapan ng mamaya ng leaders ng SFP. Yun ang pag-uusapan. Kasi gusto ko maklaro, tama na ba yung patayin na lang lahat ng pagpapatayin lahat na yan, tulungan yung gobyerno, kakatayin lahat ng mga akusado na yan? O ano yung talagang ng sovereign Filipino Guardians of Freedom na we have to do something na may ensure natin yung mga kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin. Meron na po ba kayong programa at mga plataforma na inyong isasuggest sa ating mga susunod na Meron. kumbaga kung ihiramin or what, gagayahin, i-adapt? Hindi, ano lang yan, malapit yan, direksyon lang. Nandiyan yung solusyon eh. Hindi lang alam eh. Ang masama, kinakailangan identify muna natin, agree tayong lahat, ano yung problema. Kasi, ang doktor, hindi yan magsasabi ng gamot, magreseta ng gamot, kung hindi alam kung ano yung sakit. Kaya kami, may laboratory, checkin niya lahat, kasi sa dugo mo. Para definite yung atake ng gamot dun sa sakit. Pero pagka kunyari, gagamot ka na walang prescription ng doktor, delikado ka. Kaya kinakailangan tayo,
masigurado natin ano ang problema talaga. Pagka nag-agree tayo sa problema, then we can do the right solution. Yun yung kinakailangan. Then kung walang pake ang mga Pilipino, yun yung dapat may tayo. Meron tayong core group ng mga Pilipino. Going my question, Kapdado, yung ano po, yung ano ko kanina, do you think na dahil nga inordain ang gobyernong ito na base sa sovereign will of the people, since na nakikita ng karamihan na talaga namang talamak at saka evil na ang ating gobyerno, do you think talagang nag-agree po kayo na somehow or talagang tawag nito, yung disobey ang sambayanan na inordain niya to manage themselves dahil pinababayaan ng evil ang corruption na ito. May ano nga may hindi matalino ang langit ang Diyos matalino all-knowing nga Hindi porke nagpapaya ang tao, wala na, lugmok na ang Pilipinas. Okay. Kasi laging may last say ang langit Lagi So, ano ba naman yung, kunyari, wala kayong lahat pakialam, wala akong pakialam, nagkakambing lang ako, wala kaming pakialam, wala pakialam si Inday, wala lahat pakialam. Ano dyan, papasok ang langit Papasok si God, makikialam. Intervention. And ano yung pinakasimpleng pwedeng gawin ng langit? Take away bongbong. Very simple. Solve. Walang magawa yung PSG. Solve na. Walang magawa ang Amerika. Na kahit bantay sarado, si Bongbong ang alaga ng Amerika. Walang magawa Amerika. Patay na kunyari. O sino ngayon manok nyo? Maghanap sila ng bagong manok. Kaya yun ang God is a way of determining kung talagang kinakailangan pumasok na siya. Yes, kasi somehow nagdi-disobey na No one can stop God if He wants to take your life. No one. Kahit ikaw, meron ka pang armor. Tignan mo si King Richard. Tinamaan ng pana rito ng isang cook. Walang mano sa pana. Binanatag na niya. Tinamaan siya dito. Patay. Diba? Guided. Tapos ang crusade. Guided missile. Nabuhay si Robin Hood. So, God is a way. And ang gusto ko ma-appreciate ninyong lahat, God is a way doing things simultaneously, multitasking. Bongbong Marcos, nilagay niya. Kasama yung pinsan niya. Kasama ngayon, lumalabas si Inday Sara, kasama si Aimee, ganun-ganon. And then na-form yung ng gobyerno. Tama? Using the Filipino people to ordain these leaders. Ang purpose niya, ma-redeem ni Marcos yung pangalan. Hindi niya ginawa Nagnakaw So, binigyan siya ng sinundot siya. May naramdaman siya sa katawan. Yun, sinusundot ka na. Wala, matigas ang ulo Challenge niya Satanas na siya Challenge niya. Hindi mo ako kaya. Ayun. Isang ganun lang. Patay. O ano ngayon? Tapos ngayon tinatago nila. Diba? So, kung totoo yung patay, good luck sa inyo. Kung hindi pa totoong patay, mamamatay ka talaga. Kukunin ka ng langit. Isang araw di ka magigising. Kaya matakot ka sa langit. Ganun lang. Kaya nga sabi ko, kung mapalpak si Bongbong Marcos kaya ginawa niya, nandyan ang Inday Sara. Ginamit ang Bongbong Marcos para gawin ang Inday Sara na mas matibay. Na galit sa lahat ng korap. Bakit? Gago to binayaran yung congressman tapos impeach siya So nakita ni Inday Sara, binayaran yung mga tao para huliin yung tatay, pati ICC binayaran, dalhin doon. You see how they created that Inday Sara? God was creating Inday Sara. Yes. So, Marcos. Kaya you see the wisdom of everything. I want you to see yung satellite view na hindi kayo nag-iisa. Hintayin niyo yung timing ng Panginoon. Kaya kami, tinatanong nyo, hindi kami lumalabas. Talaga hindi kami lalabas. Ayaw namin pangunahan ng Panginoon.
Kasi hindi namin nakikita lahat. It is God's wisdom ang gusto naming makita because He has a purpose for everything. Kita nyo, yung Intay Sara, hindi niya kalain. Lahat kayo, hindi nyo kalain na merong isang Enrique na walang pake, na nananahimik, biglang nagsasalita ngayon. Yes. So, di ba? So, yes, ma'am. Good morning. Oo. Totoo yan. Mula sa umpisa, nagsasalita ka na at pinangunahan mo. Thank you, ah. Magkakasama tayo sa... Yes. Hindi ka nagbago, nanahimik ka lang, pero alam namin, nandyan ka pa rin. Kaya lagi kami sumusuporta sa'yo, sir. Nagkamping ako eh. Yes. Nagkamping ako. Kaya galit ako ngayon, namatay yung kambing ko eh. Sir, coincident to, alas 2 din na madaling araw. Yes, sir. Since na namatay na yung kambing, Namatay na yung kundi. wala silang mag-declare ngayon ng martial law. Ano mangyayari? Bakit naman mga Pag-declare natin sila. Nagkakahalo. Pinapalabas sila na buhay. Nagkahalo. mamatay lang kami, magmamartial law. Hindi, nandun na rin tayo sa martial law. Okay, okay. Kay martial law. Pagka mag-declare ng martial law itong gobyerno natin, tatayo tayo. Tatayo tayo. Lalabas tayo, patay kung patay. Kasi may salita sila, sir, na never talaga nila paupuin si Inday. Kasi alam nila, Alam mo pagkakaroon sila. Ang magagawa. Hindi nga. Kaya yung mga ano nila ngayon salita, Kaya matakot. walang diretsyon. Kaya matakot. Hindi, Sara, wag ka matakot. Na never kang paupo. Hindi. Langit ang kalaban nila. Yes, tama. Bakit, sir? Dahil pinaiyak nila yung mamamayan na nagluklok kay Tatay Digong na pumayag na ipatupad ang war on drugs. Kaya nga, pagka, balikan ko yung tanong. Tapos nasa ICC, Pagka mga nag-declare animal ng sila. martial law, lahat tayo, tatayo. And we will undeclare martial law. Ano yung logic? Ano yung logika? Ano yung wisdom? Pag Constitution. nag-declare ng martial law, tatayo tayo, mga mamamayan, at naniniwala sa akin, we will go out and say, Batay pala yung ako, sir, oh. disregard. We disregard it, mga kababayan. And number one, we the sovereign Filipino people are the ones declaring Yes. martial law. We, Alright. the sovereign Filipino. Kaya kayong sa gobyerno, mag-isip-isip kayo. AFP, PNP, mag-isip-isip kayo. Huwag nyo kami tinatakot. Huwag nyo kami tatakutin. Alam namin yung konstitusyon. Alam namin yung batas. Nasa puso na namin. Pagka nag-declare ng martial law, ang wisdom, nakalagay sa konstitusyon, all government authority emanates from the people. So yung Pangulo ng Pilipinas na pwedeng mag-declare ng martial law, saan galing yung kapangyarihan? Sa tao. Sa bayan. Kung siya nag-declare ng martial law, pwede ba nating Hindi Yan, pa declare. leave? Kung yung katulong niyo sa bahay, house help, pumunta sa tindahan, nagutang na nagutang, in your name, sasabihin mo, kasi sinisingil ka ngayon ng tindahan, ma'am, bayad ka, 20,000. Ano? 20,000? Oh. Sasabihin mo ngayon doon sa tindahan, hindi mo papayagan yung utang na yun. Kasi inutang yon yung katulong. Wala pa po. Tama? Because the one na mananagot talaga is tayo rin sa ating bansa. So baka nag-declare ng martial law ang presidente, he is doing it for the Filipino people. He is using the power given to him by the Filipino people. We gave him that power. We can take away that power. Yes. That's why mag-declare kayo martial law. Subukan nyo, declare kayo martial law. Tignan natin kung ano mangyayari. Matatali kayo, mga ina nyo. Matatali kayo. Because we will undeclare it and we will declare the sovereign Filipino people's martial law. Matakot kayo doon. Bakit? Ito na, ha? Magsama-sama na yan, sir. Ito na yung ano. Number one, declare kami na revolutionary government ng ina nyo. Number two, declare kami na martial law. Declare kami revolutionary government. Number three, we take command of the armed forces of the Philippines and the PNP. Ang hindi susunod, tanggal kayo sa serbisyo. Ay, sumunod kayo sa taong bayan. Number 4, we declare the death penalty. And we will put under arrest lahat ng involved sa nakawan na yan. Tangginan Yes. ninyo. Okay, subukan nyo mag-martial law kayo, makita nyo yung martial law namin. 120 million kami. Yes. Tingnan nyo yung 20 million, 100 million na lang kami. Sige, kaalaman tayo. Tarantado kayo, umabuso kayo, gago. Oh, yun yung ano ko. Masyado, sir. Kaya nga, dadating yung time na nagpapadari ng langit eh. Yun yung ano ko.
Mayroong Inday Sara na susunod, may mga ginugroom si Inday Sara through BBM and yung mga congress na yan. And merong mga anghel na pinadalaan langit na tutulong sa kanya, tutulong sa tao. So, hinihintay lang natin. Yun yung papel ng SFDF. Thank you, Kap Dado. Okay na. Maaring alam nila Maaring alam nila na hindi na magtatagal ang buhay ni BBM. Sir, sa ngayon pa lang sir ha, makikita mo sa government na they're not honest with the words. Kasi alam natin, April Fools ngayon, Fools month, April, di ba? So, may video sila na pinakita sa social media na latest video, nakalagay pa kung anong date. Tapos si Enrile na buhay. Diba? GMA7. Akala ko ba ayaw nila ng fake news? Bakit sa kanila nagsimula? Kaya wag kayo natatakot na magkalat ng na sinasabing fake news. Ay, fake news sila yung fake news. It is our right to know the health of the president. It is our right. Basta mainstream media, fake news yan. Hindi yan interest ng mga tao basta mainstream media. Ang dapat dyan, kasi ganito yan yung 51% kapag aari ng mainstream media, nakirwande. Oo. 51%. Therefore, nadidiktahan nila, since majority share siya, nadidiktahan nila kung ano yung iano ng mainstream media. Ang kinakailangan dito, pagka umikot ang gulo, sequester lahat yung mga ari-arian na pag-aari nila sa mainstream media. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag-aari ngayon ng taong bayan, ng mainstream media, 51%. Kasi sir, At parang yung lisensya nila, Lisensya. yung lisensya nila, every quarter for review. Every quarter. 2 years Para, lang. Dapat every 1 year quarter, lang. every quarter, review. Tapos Para yung pagka nagkamali, tanggal ang lisensya. At saka yung mga news masyado anchor, na, sumubra na yung sila mga sir. news anchor, katulad nila Pinky Web, nila Karen Davila, dapat siyang mga yan ay maging under ng Professional Regulation Commission. Dapat meron silang exam. Ayaw mag-i-rin dati ng lap ko naman yun. Example yung di ba yun ang mga mainstream media? Example mo lang. Dapat sa kanila, lahat ng mga professional, dapat dumaan sila sa PRC. Mag-swear alliance sila sa Constitution of the Philippines. Kasi walang mga lisensya yung mga yan Actually, hindi ka Wala silang kapag lisensya wala kang ID, wala kang license. Maliban Yung po sa yung outfit naman, ay ang haba ng kasi sir, media din po kami. May pinsan ako Pero dati. kami, pagiging media namin, Alala ginamit ko. namin sa tama. May pinsan ako Kaya sa, nagihag yung tama. may pinsan ako sa, Ang legal dyan, ang basihan. sa Pag hindi ABS-CBN dati. Tapos nung lumitaw si Karen Davila, bagong litaw. Pinairate, Karen Channel 7, di ba? Kasi illegal po. Nung nakita ko si Karen Davila, nainlap ako. Kasi sabi ko sa pisa ko, pakilala mo ako, ako nang bahala, ako naliligaw. Pakilala mo ako. Buyat man. Nakalala sila. Yun nga sir, may kaso Pero, pa rin. Di ba meron sir, na rin Sir Dado, di ba? Ang GMA may pananagutan. Then naglabas sila ng fake na na nilagyan pa ng date. So may pananagutan sila sa mamamayan at sa bala. Maiwan na yung vlog. May ibang kaso dapat dyan sir, kasuhan natin. Sobra Dapat may lisensya sila, biro mo si tumanda na lang yung mga news anchor dyan, buong buhay nila, di ba? Niluloko tayo. Ang kanilang pinagsisilbihan ay mga oligarko, saka mga Amerikano. Kasi, Yan ang nagpagulo ng Pilipinas sa kasi ilang media. Kernel, makinig kayo. Kasi Kernel Joe, siya yung deputy ng SFDF. Sama kami dyan sa Sa totoo lang, sa kanya ako kumuha ng order. Siya yung siya yung nag-recruit sa akin eh. Kaya, government, wala akong pinalaman dito siya. Ay, kaya, nagsabihin ka namin. Interview nyo. Kaya mo na si Ikap. Pansinin nyo nung panahon ni Duterte, kung gaano ka kritiko ang lahat ng mga media, mainstream media kay Duterte.
Oh, pero di ba? Pero ngayon kay BBM, lahat sila tahimik, pinagtatakpan lahat nila. Colonel, ano pong masasabi natin ngayon, Colonel, sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Ubod na talaga, hindi na maintindihan ng taong bayan. Hindi ka naman pwedeng mag-complain dahil kanila lahat ang ombudsman, Supreme Court, o kumbaga o anumang departamento ng gobyerno, hawak po nila lahat. Ano pong masasabi natin ngayon? Saan na po tatakbo ang taong bayan? Sa EDSA na ba talaga? Kanyang na. Na tayo, Pilipino, ayos yan. Ang problema natin kasi, yung mga Pilipino, karamihan, nagtitimpi, ayaw lumabas. Sa dami-dami ng mga buka mga kanyang mga ayaw lumabas, mga duwag. Kanyang intention. Kaya hindi tayo magkaisa. So, kung na pinagkikita dito, kaya hindi natin tayo sapilin ang takbo ng panahon. Dahil dyan. Dahil hiwalay-hiwalay ang grupo eh. Diba? So, ito na hinihingi ni Chairman Dado na paano, magkita tayo lahat Pilipino. Kung sabihin lang isa na tingin nyo na ano ba sa mga tao? So, yan, makita ko yung solution yan. Kaya ng unang panahon ng UTC people power. Diba? Ayos mo nun, talagang nasipil si Senyor. Dahil nagkaisa lahat ng tao. Kung ang bagong panahon, kanya-kanya mga bagong natin. Kanya sila. Pakicheck nyo, attendance. Buwan. Eh, bago dumating. Lista for Ambagan? Douglas. Ako lang attendance doon ako. Hindi mo percent ang pagkain niya, Ambagan. 200 bawat tao. Ayan, tindahan. Hindi, yung 260. Pero binibili mo. Kasalam mo sa akin, message mo. Yung mga vlogger. Hindi na kasama yung vlogger. Dapat mag-picture taking muna tayo. Oo. Mga ako naman yan palang. Sabi na natin yung kasi nagtatanong kasi kung maraming pagkain. Babay mo na. Uy, yung grupo dito muna, pa-picture tayo. Pa-picture bago tayo magka-order ng pagkain. Bye. Doon, ito na, sa may retrato doon. Ha? O sige, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat mga kababayan. Okay, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.